Walang nagawa si Luna kundi ang umiyak nang sabihin ng nobyong si Arthur na hanggang doon na lang ang relasyon nila. Wala man lang itong ibinigay na dahilan ng pakikipaghiwalay sa kanya. Nagmamadali niya itong tinalikuran at iniwan sa restaurant na yon. Pag-uwi pa niya ng bahay ay hinihintay na siya ng mama at papa niya para sa isang masinsinang pag-uusap. Anang mama niya, kailangan na nilang umuwi sa probinsya para tumupad sa kasunduan. Matagal nang alam ni Luna ang tungkol sa pakikipagkasundo ng mga magulang sa isang maimpluwensyang pamilya sa probinsya nila na hindi pa nga niya nakikilala ng personal. Ang nilalaman ng kasunduan ay kailangan niya magpakasal sa nag-iisang anak at tagapagmana ng mga Hermano dahil ang pamilya nila ay may malaking utang na loob sa pamilya Hermano. Binaliwala naman yun ng dalaga dahil para sa kanya ay isa lang yung kabaliwan. Hindi niya akalain na tototohanin ngayon ng mga magulang at dahil broken-hearted siya kaya tahimik na lang siyang sumang-ayon sa kasunduan ng pagpapakasal sa binatang estranghero para sa kanya. Pag-uwi sa probinsya ay tahimik pa rin si Luna. Doon sila tumuloy sa malaking bahay ng lola niya. Ayon sa mama niya, ang bahay na yon at ang negosyo nila ay mula lahat sa pamilya Hermano. Natanong tuloy niya ang mama niya kung bakit kailangan na siya ang maging pambayad sa lahat ng yon. Ang papa niya ang sumagot, para na rin daw sa kaligtasan niya. Naguguluhan si Luna pero hindi na siya nagpumilit hukayin ang dahilan. Nababalot pa kasi ng lungkot ang puso niya dahil sa pakikipaghiwalay ng nobyo. Kaya wala na siyang pakialam anuman ang mangyari sa buhay niya. Bispiras ng itinakdang kasal niya, habang sinusuklayan siya ng buhok ng yaya niya ay sinabihan siya nitong tumakas na kung ayaw niya matuloy ang kasal. Mukhang may alam ang yaya niya kaya ito ang tinanong niya kung bakit nga ba mahalaga sa mga magulang niya na maikasal siya sa anak ng mga Hermano. Kwento ni yaya, ang mama ni Luna ay inabot ng panganganak sa kakahuyan. Dahil mag-isa at walang kasama, ang sanggol ay namatay. Ngunit isang aswang na lalaki ang lumapit at nag-alok ng tulong, si Gregor Hermano. Binuhay niya ng dugo niya ang sanggol at sinabing ang kapalit ay ang pagpapakasal ng sanggol sa noon ay sanggol din niyang anak na lalaki pagdating ng tamang panahon. Ang dahilan ni Gregor Hermano ay ang propesiyang nagsasabi na ang magiging pinuno ng kanilang lahi ay magmumula sa iniligtas na sanggol mula sa kabilang buhay. Kaya gusto nito na ang anak niya ang makatuloy na iniligtas na sanggol. Bilang pagtanaw ng utang na loob ay sumang-ayon ang mga magulang ng sanggol at ang sanggol ngang iyon ay walang iba kundi si Luna. Sa nalaman ay ginapangan ng kilabot si Luna. Kung ganon, ang pakakasalan pala niya ay isang aswang. Ayaw daw niyang magkaroon ng asawang aswang at mas lalong ayaw niyang pamunuan ang lahing aswang. Humingi siya ng tulong sa yaya niya kung paano niya matatakasan ang kasunduang kasal. Nag-isip sila ng paraan. Ang planong pagtakas ay hindi nila magawa ng paraan dahil saan mang panig sila tumingin ay may mga aswang na nakabantay. Sadyang binabakuran sila. Araw ng kasal, sa baluarte ng mga aswang, nagpaalam si Luna sa mama niya na magbabanyo lang muna. Sa banyo ay nakakita siya ng maliit na bintana. Pilit niyang pinagkakasya ang sarili pero nabigo siya. Ang nakita naman niyang butas sa dingding sa kusina, sa tingin niya ay hindi rin uubra. Sobrang kabado na ni Luna, ngunit wala siyang maisip na paraan at walang mahanap ng pagkakataon para matakasan ang kinasusuungang senaryo. Nagdasal na lang siya. Sa isang musileo, naghihintay na ang mga aswang, si Gregor Hermano at kanyang anak. Gayon din ang apo aswang na nakatakdang magsagawa ng ritual ng kasal sa dalawa. Nasa labas na ng musileo si Luna at mga magulang. Ngunit habang may kinakausap na ibang aswang ang mga magulang, ay nilapitan ng yaya niya si Luna at ibinulong na may nakita na siyang daan palabas. Kailangan daw nilang makaalis bago ang ritual ng kasal. Agad silang sumalisi. Pero may nakakita rin agad sa kanila kaya hinabol sila. Sa isang kuweba sila humantong, madilim, mabaho, puno ng mga insektong hindi kilala. Hindi binibitawan ng yaya niya si Luna. Sa lagusan sa kuweba, bumulaga sa kanila ang isang nakakadepress na lugar, mga tuyot na dahon sa lapag, mga patay na puno at masangsang na amoy ng kapaligiran. Nakapaligid din doon ang maiitim na mga aswang. Nang makita si Luna ay nagluhuran sila. Nagulat ang dalaga sa sinabi ng yaya niya sa mga aswang. Ani yaya,
Kasama na niya ngayon ang sanggol na iniligtas noon mula sa kabilang buhay. Pagkakataon na upang ang kanilang prinsipe ang mapakasalan at maging ama ng sanggol na dadalhin ni Luna ayon sa propesiya. Nang sa gayon ay ang angka nila ang maghari at hindi ang angka ng mga hermano. Nagalit si Luna sa yaya niya. Iniligtas lang pala siya sa kasal para sa sariling intensyon. Pilit siyang kumawala pabalik sa kuweba. Hinabol siya ng mga itim na aswang. Pagdating sa kuweba, laking gulat ni Luna nang makasalubong doon si Arthur at mga aswang na angka ni Gregor. Binalaan ni Arthur ang mga aswang na itim na hanggang doon na lang sila. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga ito, kaya ang mga itim na aswang at mga aswang ng angka ng hermano ay nagtagisan ng lakas sa loob ng kuweba. Habang si Luna ay itinakas na ni Arthur at ibinalik sa musileo. Gulong-gulo ang isip ni Luna. Takang-taka siya kung bakit nandoon si Arthur at ano ang kinalaman nito sa mga aswang. Nagpaliwanag si Arthur kay Luna na kaya raw siya nakipag-break ay dahil nga sa pakikipagkasundo ng pamilya niya na ipakasal siya sa babaeng tinutukoy sa propesiya at hindi rin niya alam kung matatanggap ni Luna ang pagiging aswang niya. Kaya kahit napakasakitin para sa kanya ay nagdesisyon siyang iwan ang nobya. Hindi naman daw niya akalain na ang sanggol na iniligtas ng ama niya na sinasabi ring babaeng mamumuno sa mga aswang ayon sa propesiya nila ay ang babae rin mismo na nasa puso niya. Lumuhod siya kay Luna at humingi ng tawad. Agad na itinayo ni Luna si Arthur at sinabing pinapatawad na niya ito at hindi na siya tatakas. Hindi rin makapaniwala ang mga aswang na angka ng mga hermano. Wala namang pagsidla ng tuwa ang mga magulang ni Luna nang malaman na hindi na nila kailangang malungkot sa kapalaran ng anak dahil tunay naman pala nitong mahal ang aswang na pakakasalan. Sumigaw si Gregor na tuloy na ang kasal at pinalakpakan iyon ng mga nakapalibot sa kanila.